Mga kapatid ko sa Kristo, magandang hapon po, magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi po, Father. Mga kapatid, sa buhay ng tao ay may maraming karanasan. Mga karanasan na kung saan ito'y ipinapahintulot ng Panginoon upang magkaroon tayo ng kaalaman at karunungan upang harapin pa ang mga pagsubok na daraan sa ating buhay habang naglalakbay tayo sa mundong ito hanggang sa pagsapit natin doon sa kaharian ng Diyos na kung saan tayo ay hinihintay ng Panginoon upang maging kaysa niya sa piging ng pag-ibig na walang hanggan. Ang Diyos ay tapat sa kanyang pagmamahal. Ang Diyos ay tapat sa kanyang pagkipagkasundo sa tao. Ngunit batid ng tao na siya'y walang kakayahan na maging matapat sa kanyang pagmamahal sa Diyos. Maraming beses, alam natin, sa pamagitan ng ating karanasan na nahuhulog tayo sa kasalanan at maraming beses tayong nagkamali sa ating buhay. Ramdam natin na ang pagmamahal pantao ay hindi nagbibigay sa atin ng katiyakang magkaroon ng katapatan at ito'y magpas sa walang hanggan. Ngunit kung ilaan natin ang ating buhay sa pamamagitan ng pagbubukas ng ating puso sa pagmamahal ng Diyos, doon magkakaroon tayo ng lakas na harapin ang kahinaan nito upang matamo natin at maranasan natin ang pagmamahal na magpakailanman. Kung wala ang Diyos sa atin, hindi tayo marunong magmahal na may katotohanan at katapatan. Ramdam natin at nararanasan natin ito sa araw-araw nating pamumuhay. Sa unang pagbasa na rinig natin, kung paano tinubos ng Diyos ang bayan ng Israel na siyang naging alipin doon sa Babylonia sa pamagitan ng isang haring hintil na ang tawag ay Haring Ciro ng Persia. Ang haring ito ang pinili ng Diyos upang puksain ang imperyo ng Babylonia na sa ating panahon ngayon ay tinatawag nating Iraq. Ang Persia naman ay Iran. Sa pamamagitan ng Haring Ciro na lupig ang Babylonia at sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Haring Ciro, binigyan ng Diyos ng isa pang pagkakataon ang bayan ng Israel na mamuhay sa kapayapaan at kalayaan sa kanilang pananampalataya sa totoong Diyos na buhay. Binigyan sila ng panukalang umuwi sa Jerusalem upang simulan ang paggawa muli ng templo ng Jerusalem na kung saan doon malaya silang manampalataya sa Diyos na buhay at Diyos na tagapagligtas. Alam natin na pinapahintulutan ng Diyos ang karanasan na muling maging alipin sa kasalanan ang bayan ng Israel. Ngunit ang Diyos ay tapat sa kanyang pagmamahal. Binigyan ng Diyos
ng isa pang karanasan na maging malaya sa pamagitan ng kanyang pagmamahal sa bayang kanyang pinili. Ito ang kagalakang nagbibigay sa bayang pinili ng Diyos, na ipinakita ng Diyos muli ang kanyang pagmamahal at ang katapatan sa kanyang pagkasundo sa bayan ito. Sa ikalawang pagbasa, ramdam natin itong panalangin ni Pablo para sa mga komunidad sa Efeso, na kung saan hinihiling ni Pablo na sana magkaroon na ng bagong buhay ang mga komunidad doon. Dahilan sa marami pa sa kanila ang nanatiling nanalangin, nagdarasal sa mga Diyos-Diyosa, na ang Diyos ng mga Kristiyano ay Diyos na puno ng aba at awa. That God in Christ Jesus, the people could experience mercy and compassion. Through Jesus Christ, the only begotten Son of God, the people could experience how great is the love of God. Kung gaano kadakila ang pagmamahal ng Diyos para sa kaniyang mga piniling komunidad at bayan. Mga kapatid, ramdam ng Apostolo Pablo na darating din ang kapayapaan sa kalooban ng mga taga-Efeso na iniwalat na ng palataya sa ating Diyos na tao, na ating Panginoon, Hesus Kristo. Si Hesus Kristo ay totoong Diyos at totoong tao na nag-alay ng kanyang sarili para sa ating kaligtasan. Tinubos niya ang lahat dahil sa kanyang pagmamahal. Ibinigay niya ang kanyang sarili doon sa krus para maipakita sa buong sangkatauhan kung gaano kadakila ang pagmamahal ng Diyos Ama, na siya'y tapat sa kanyang pagmamahal na ibibigay niya kahit pa ang kanyang pinakamamahal at kaiisang anak na ating Panginoong Hesus Kristo. Sa Ebanghelyo, maramdaman natin kung gaano kadakila ang pagmamahal ng Diyos na kanyang ipinaranas sa bayan ng Israel sa pamagitan ng pagpapadala ng kanyang pinakamamahal na anak. Marami mang ayaw tumugon sa pananampalatayang ibinibigay ng Diyos para mabigyan ng katotohanan at kaysa katuparan ang kanyang pangakong pagliligtas sa pamagitan ng kanyang pinakamamahal na anak. Totoo, doon sa disyerto, ipinakita ng Diyos ang kanyang galit sa bayang napakasalawahan, sa bayang makasalanan kahit alam nito na ang Diyos ay patuloy nagmamahal at tapat sa kanyang pagkasundo sa bayan ng Israel. Pinadala niya ang mga serpente upang maramdaman nila ang galit ng Panginoong Diyos. Ngunit gusto ng Diyos na makita ng tao na siya'y patuloy na nagmamahal. Kaya pinagawa niya si Moises nitong serpenteng bronso na inilagay sa isang kahoy. Ito'y isang simbolo na makita natin mula pa sa mga sinaunang panahon
Before Moses, we could even know that there is this sign na ang Diyos ay pwedeng maging isang tagapagbigay buhay sa lahat ng sangkatauhan kahit pa sa ang tao ay isang makasalanan. Ang bawat titingin sa serpenteng bronsong nakabitin doon sa kahoy ay magkaroon ng buhay. Ngunit sa ating Panginoong Jesucristo nakabitin sa krus, ang bawat titingin at mananampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay at hindi lamang buhay dito sa mundo, kundi buhay na walang hanggan. Kaya nga po, ang simbolong ito ang nagbibigay sa atin ng pag-asa na kahit pa sa kahirapan ng buhay, kahit pa sa mga hindi kaya-ayang pangyayari sa ating buhay, ang Diyos ay patuloy na nagbibigay sa atin ng pag-asa ng buhay na walang hanggan. Ipinapakita niya sa atin na ang buhay natin ay hindi nalilimitahan lamang sa mundong ito. May buhay tayo. Buhay na makapiling ang Diyos doon sa Kanyang kaharian sa kalangitan. Na kung saan nandoon ang piging ng pag-ibig na walang hanggan. Ang Diyos na tao ay nagbigay ng Kanyang sarili bilang sakripisyo, bilang alay sa ating lahat upang maramdaman natin ang kadakilaan ng pag-ibig ng Diyos Ama para sa ating lahat. At tayo ay hinihikayat sa araw-araw nating pamumuhay na manalangin at sumampalataya sa krus ng ating Panginoong Jesucristo. Dahil alam natin, ramdam natin na sa pamamagitan ng krusipisong iyan, nandoon ibinigay ng Diyos ang buhay para sa atin na siyang buhay na walang hanggan. Kaya mga kapatid, maramdaman natin sa araw-araw ating pamumuhay na patuloy ang Diyos sa Kanyang pagmamahal sa atin at tapat ang Kanyang pagmamahal. Hindi mangyayaring ang nagmamahal sa Diyos at nakaranas sa ganitong pagmamahal na walang hanggan ng Diyos ay hindi magbahagi, magbigay sa pamagitan na rin ng Kanyang pagmamahal. Pwede tayong magbigay na walang pagmamahal. Ngunit ikaw na nagmamahal, naramdaman mo na ito ay pagmamahal ng Diyos, itong pagmamahal na ito ay uudyok sa iyo na magbigay upang maramdaman ng tao, ng iyong kapwa-tao, ang pagmamahal ng Diyos na siyang magbibigay ng buhay na walang hanggan, pag-asang magbibigay din ng lakas at tapang upang harapin ang mga pagsubok at hirap sa buhay. Sana sa linggong ito na tinatawag nating Laetare Sunday, linggo ng kagalakan, dahil narinig natin ang pagpapahayag sa kadakilaan ng pagmamahal ng Diyos na siyang dahilan ng ating kagalakan, ng ating kapayapaan, ng ating kaligayahan sa mundong ito habang hinaharap natin ang bawat pagsubok at hirap sa buhay na kung saan ito'y maging karunungan at kalaman na mula sa Diyos para sa tao. Amen.